Of one day of fire in purgatory. I wanted to throw myself immediately into the flames of purgatory. Ganun naman ang reaction ni Santa Faustina. Sa sobrang pagmamahal niya at gusto niyang ma-attain ng heaven. Sige Lord, I will jump to the purgatory. One day lang naman ng fire. But alam po ba natin kung gaano kasakit at katindi ang fire? Kung nagbabasa po kayo the life ng souls sa purgatory, hindi natin tatagalan ng isang oras. You really have to ask the Lord to send ice, cold, basta ma-refresh ka. Kasi napakahirap nung fire na yon sa purgatory. But Jesus stopped me and said, which do you prefer? Suffer now for one day in purgatory or for a short while on earth? I replied, Jesus, I want to suffer in purgatory. And I want to suffer also the greatest pains on earth, even it were until the end of the world. Jesus said, hindi naman ganun ka sadista ang Panginoon, no? Na sinabi kasi ni Santa Faustina, gusto ko yung one day sa purgatory, gusto ko rin yung paghihirap sa mundo. Pareho, Panginoon, kasi gusto ko ang heaven. Gusto kong marating ang heaven. Then Jesus replied, one of the two is enough. You will go back to earth, and there you will suffer much, but not for long. You will accomplish my will and my desires, and a faithful servant of mine will help you to do this. Now, rest your head on my bosom, on my heart, and draw from it strength and power for these sufferings, because you will find neither relief nor help nor comfort anywhere else. So, habang sinasabi ng Panginoon yan, sabi niya, padadala kita muli sa mundo to suffer much. Mas mabigat. Pero habang wala pa, hindi pa katabi na, lapit ka sa aking dibdib, yakap ka, kuha ka ng lakas. Dahil wala kang matatagpo ang lakas, tulong, kapayapaan, kagaya ng mararamdaman mo ngayon. Kapiling ako. Know that you will have much, much to suffer, sabi ng Diyos kay Santa Faustina. But don't let this frighten you. I am with you. Pakisabi nga po, I am with you. I am with you. For everyone of here suffering, always tell yourself, God is with me. God. Iyon yung assurance na binigay ng Panginoon kay Santa Faustina. Afterwards, Diary 37, si Santa Faustina, bumalik po siya sa kanyang kamulatan, nagkasakit na siya. So, I became ill. Physical weakness was for me a school of patience. Sino pong may mga sakit dito? Si Santa Faustina na nagkasakit siya, naging eskwelahan ng pagpapasensya, no? Iintindihin mo kung anong pinagdadaanan mo. Kasi alam niya, binigay ng Diyos yung suffering na yun. Hiningi niya yun eh. Amen? Amen. Only Jesus knows how many efforts of will I had to make to fulfill my duty. Ito nga po ang sabi ng Diyos, in order to purify my soul, Jesus uses whatever instrument He likes. Pwedeng magkakasakit ka, pwedeng may mawawala sa'yo, at yung mawawala sa'yo, yung mahal na mahal mo hindi pwedeng kaibigan mo lang, hindi pwedeng kapitbahay mo lang, yung mararamdaman mo, yung pagkawala. And that is the suffering na pagdadanasan ng tao, dinadalisay ng Panginoon. Gusto ba natin? Tutuloy ko pa po. Tuloy pa natin kasi ang ganda po eh. Mai-inspire tayo on how Saint Faustina battle sufferings, trials, para ma-attain yung heaven. Trusting the process of purification. Amen. Amen. There is a series of graces of which God pours into the soul after these trials of fire. The soul enjoys intimate union with God. It has many visions, both corporeal and intellectual. So,
My dear brothers and sisters, since nandito tayo sa mundo, may pangangailangan. Amen? May flesh. Ayan, hawakan nyo nga po. Flesh ba yan? O spirit na? Flesh pa yung katabi nyo? Spirit na. Ayan. So, kung flesh, ano ba yung corporeal? So, corporeal is bodily, fleshly, human, mortal, physical, earthly. Ito yung madalas kalaban ng heavenly, holy. Amen. So, kung tayo po ay nandito pa sa mundo, may pangangailangan tayo at ito magiging kalaban ng purification process. Kasi, meron kang sasabihin sa'yo, gutom ka, pero sasabihin naman sa'yo para malabanan mo yung discipline sa sarili mo, fasting tayo. No? Kailan na atin pong Hezekiah? So, anong ginagawa pag Hezekiah? It's prayer, silence, and Fasting. Sino pong gumagawa nun? Isang araw lang yun, sa 7 araw sa isang linggo. Kasama sa purification yun. Bakit kasama ang fasting? Kasi yung need natin na kumain, earthly yun, corporal yun. Pero ang need natin, no, malabanan yung pagkain, magdadasal daw tayo sa kamananahimik. Nalalabanan ba natin yung gutom? Minsan tingnan natin, sana alas 12 na ng gabi para lumipat na yung araw, Tuesday na. Para pwede nang kumain. Amen? Para pwede ko nang gawin yung gusto kong gawin. But that is part of the process of purifying us. Purifying us. Maraming ipagkakaloob ang Diyos sa atin na biyaya. Sabi niya nga po, no? Hindi niya pababayaan yung lalapit sa Kanya. That was Saint Faustina, bago niya isend ulit back sa earth, yung magising siya ulit na nasa mundo siya, rest in the bosom of my heart. So, bibigyan tayo ng grasya ng Panginoon para malabanan, no, yung ating mga sufferings, trials, challenges. Pero, yan po, a soul that is united with God must be prepared for great and hard-fought battles. Kapag tayo po, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo kanina, who among us are now experiencing trials, personal, family, mission. May nagtaas ng kamay. Kung hindi pa kayo nakakaranas, baka hindi pa totoong nagmimisyon. Kasi most of the time, yung mga nagmimisyon talaga, marami pong naisasakripisyon. Amen? Amen. Amen. Tanungin natin, actually, ang purification, nawawala yung self-love. Amen ba yun? Amen? Amen. Kasing pa po ba kayo? Amen. So, bibigyan tayo ng Panginoon ng grasya. At kapag tayo binigyan ng grasya, enough yan to face those challenges, trials, and sufferings. Enough. Tamang-tama lang. Kaya lang, nagiging, asan na siya? Ang sabi dito, but despite these graces, it is not self-sufficient. Bakit? No? Dahil ang tao, hindi siya nakikikooperate with God. After this purification and tears, God abides in the soul in a special way, but the soul does not always cooperate with these graces. Not that the soul itself is not willing to work, but it encounters so many interior and exterior difficulties that it really takes a miracle to sustain the soul on this summit. Diary 121. Kaya hirap ang bawat isa sa purification process. Mas nararamdaman pa rin natin ang earthly needs natin. Corporeal, human, material. Always remember, everything here on earth are temporary. If our ultimate goal is to be in heaven, very good. Nandun na tayo sa unang step. Pero kung hahatakin tayo ng mga pangangailangan ng mundo,
pababa at hindi natin mararating yun, think again, pray again, be in silence, talk to the Lord. His graces is abundance. Napakadami niya pong biyayang pwedeng ibigay para yung pagdadalisay na nais gawin sa bawat isa sa atin, ma-achieve natin. Amen? Amen. Maraming paghihirap si Santa Faustina. Minsan nagtatanong ba kayo na nagmi-mission nga ako lumalapit ako sa Diyos, pero mas naging marami ang problema. Tapos titingin ka sa kapitbahay mo, sila naman hindi nagsiserve. Pero bakit parang mas maging hawa? Bakit parang mas maayos ang buhay? Minsan na nag-complain si Santa Faustina kay Lord dahil nahihirapan yung kanyang director, spiritual director, si Father Sopoco, dun sa ipinagagawa ng Diyos kay Santa Faustina. So sabi niya, sa Diary 86, sabi niya sa Diyos, Lord, why do you allow this suffering to my director, to my spiritual director? Bakit mo hinahayaan siyang dumaan sa paghihirap? Sinusunod ka lang naman niya. Pareho kasi silang nahihirapan Gusto nilang ipalaganap ang divine mercy. Gusto nilang ma-accept ang divine mercy. Gusto nilang makilala ang divine mercy. Pero napakahirap na parang nararanasan natin ngayon. Amen? Amen. Pag hindi nyo po yung naranasan sa area nyo, wala pa. Hindi pa doon talaga ang area. Kailangan maranasan natin yung hirap na ipakilala ang divine mercy. And that mission is urgent kasi purification of soul ang dala ng divine mercy. Amen. Anong sagot ng Panginoon sa complaint ni Saint Faustina about the trials given to Blessed Michael Sopoco? Diary 86, write that by day and by night my gaze is fixed upon him, and I permit these adversities in order to increase his merit. I do not reward for good results, but for the patience and hardship undergone for my sake. Amen. Anong ibig sabihin? Tandaan mo, Faustina, araw-gabi, ang mata ko nakatingin sa iyong director, spiritual director. At hindi hinahayaan ko ang kahirapan na ito, ang sufferings na to, ang trials na ito, to increase the merit. Kasi ano ibibigay sa kanya? Heaven. Amen? That's the ultimate. Yun yung ultimate reward, ultimate prize. Kung ang bawat isa sa atin dito, yun yung goal, see you in heaven. Pakisabi nga po sa katabi, see you in heaven. See you in heaven. Tapos sabihin nyo, sure ka? Sure. Yes. Sure po ba? Amen. Amen. Kasi kung may ginagawa tayo para makarating sa heaven, let's be confident na totoo ang Diyos sa kanyang pangako. Amen. 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 Diary 78 said, ito po yung sobrang hirap na hirap si Santa Faustina. Sabi niya kay Lord, once when I was being crushed by these dreadful sufferings, I went into the chapel and said from the bottom of my soul, do what you will with me, O Jesus. I will adore you in everything. May your will be done in me, O my Lord and my God, and I will praise your infinite mercy. Through this act of submission, these terrible torments left me. Ano po yung ginawa ni Santa Faustina? Act of Submission. Sige, mas malakas. Act of Submission. Act of submission.
Anong nangyari? These terrible torments left me. If you are in pain, if you are suffering, if you are in sickness right now, do an act of submission. Let's submit ourselves to God, to His will, to His plan. Kasi, He wanted to see us in heaven. He wanted to see the person beside you in heaven. He wanted to see your family in heaven. Kahit napakahirap. Amen. Amen. Suddenly I saw Jesus who said to me, I am always in your heart. An inconceivable joy entered my soul, and a great love of God set my heart aflame. Hindi matatawaran ang kagalakang pumasok sa akin pagkatapos kong sabihin sa Panginoon, do what you will with me, O Jesus. I will adore you in everything. May your will be done in me, O my Lord and my God. And I will praise your infinite mercy. I see that God never tries us beyond what we are able to suffer. Oh, I fear nothing, Saint Faustina said. Diary 78. My dear brothers and sisters, mahirap ang misyon. Nahirapan din naman si Santa Faustina. Napagkamalan nga siyang luka-luka. Napagkamalan siyang nag-iilusyon na nakikita niya ang Diyos. Napagkamalan siyang nagpapanggap na banal-banal. But Saint Faustina continues, holding on the words, I am ready. I am ready. 3 areas we need to pay attention with this purification process. 1, purity of intention. How is our intention doing something for others? Intention ba natin na gagawan ko to ng mabuti para pag ako naman nangailangan, payback time? Ang intention ba natin, kasi kukunin ko tong sponsor, mayaman, pwede tong magbigay ng malaki. O ang intensyon natin, may kaluluwa to. Need ko rin siyang ipakilala yung divine mercy. Need ko rin makilala niya yung awa ng Diyos. Kasi gusto ko rin makasama siya sa heaven. Amen. How do we see people? Based on the intention, ano na ang intention ng bawat isa sa atin. Sabi po dyan sa Diary 1566, my daughter, I will reward you for the purity of your intention which you had at the time when you acted. My heart rejoiced that you had my love under consideration at the time you acted. And that is so distinct a way. And even now, you still derive benefit from this. That is from the humiliation. Yes, my child, I want you to always have such great purity of intention in the very least things you undertake. My dear brothers and sisters, bawat nag-e-enthroned dito, hindi man madalas, pero nakakaranas. Amen? Nakakaranas na dinalan mo na nga ng divine mercy. Ang akala, manginginain ka lang doon. Diba? Dinalan mo na nga ng divine mercy. Ang akala, uutangan mo yun. Dinalan mo na nga ng divine mercy. Ang akala, ichichismis mo sila. But my dear brothers and sisters, this entry of Saint Faustina, sabi ng Panginoon sa kanya, I will reward you on the purity of your intention. Ano ba talaga ang intention natin sa pag-aakyat ng divine mercy? Ano ba ang intention natin sa pag-attend ng Jacob's Well? Ano ba ang intention natin sa pag-attend ng Believers Fellowship? Ano ba ang intention natin sa pagsisimba?
Ano ba ang intensyon natin sa pagdarasal? If our ultimate goal is to be in heaven, continue. Continue. God will reward us with the purity of our intention. Kung mayroon tayong pagdaraan ng mahirap, anong gagawin? Be thankful. Rejoice. Kasi lahat ng mahirap na pagdaraanan natin patungkol sa pagmemasyon, patungkol sa paghahatid ng awa ng Diyos, patungkol sa paghahatid ng pagmamahal ng Diyos. Amen. Alam ng Diyos kung ano yung reward na tatanggapin ng magpapatuloy. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Another areas we need to guard is the purity of heart and soul. Sabi ko nga po kanina, in the process of purification, nawawala na yung self-love. No? Hindi na comfortable, hindi na yung comfort mo, comfort na ng ibang tao. Last MMOM, no? Lagi po pag may pilgrimage, ito ang dilema. Sino ang uupo sa unahan, no? Sino po yung magbibigay na magpaparaya, no? And nakwenta na ni Brother Lito dito na may isang head servant na naglabas talaga ng kanyang sama ng loob. Nakausap ko din naman po yun. But I prayed for her and sabi ko nga matuwa po kayo kasi kayo yung naghirap na head servant. Kasi iba po, smoothly lang, no? Smoothly na po. Ayan, tapos, pero siya, ang dami niyang struggle, ang dami niyang suffer, ang dami niyang trials na binata. Ang gusto lang naman niya madala sa pilgrimage, yung mga tao na sakay ng bus, no? So, minsan ganun tayo ang intention natin, madala lang naman, Lord, ba't parang mahirap, no? Meron talagang hindi nakakaintindi. Kaya binibigay yung hindi nakakaintindi kasi tinuturoan tayo mahal. Umintindi. Amen? Amen? Ang community po ay school. No? Tuturuan tayo lahat na kung hindi tayo mapagpakumbaba, bibigyan tayo ng tao na magtuturo sa atin magpakumbaba. Kung gusto nating magmahal, tuturuan tayo ng hindi ka mahal-mahal na tao. Bibigyan tayo. Kung nais nating, kung hirap tayong sumunod, itong community, tuturuan niya tayo ng mahirap na mga assignments na dapat nating sundin. At kung hindi tayo susunod, sinong talo? Tayo. Alam niyo po yung MMOM, hindi ko naman assignment ang pilgrimage before, no? Pero na-assign sa akin. At nakasama ko po si Brother Frank. Na-mention ko yung aking, siya po talaga yun. Kasi kung ako lang po yun, lugi yun. So, ayan po yung pilgrimage natin. Itong recent na pilgrimage, di ba po October 26, tingnan mo nga naman ng Panginoon, no, kung paano katuturuan. October 26, planchado yan. Tapos na tayong lahat. Ibigay yung materials, ayos na yung simbahan, ayos na yung bus, ayos na yung pari. Bumagyo. Pero ano yung proseso ng purification? Day before, nagsama-sama tayo. We pray. Amen. 7 times chocolate in 1 hour. Yung mga nakapasok po sa Zoom. Gagawin ba natin yun kung walang bagyo? Hindi. Hindi na nga po napupuno yung Zoom Hindi na napupuno yan daily. Pero yung moment na yun, napuno yung Zoom. At ang dami nagdasal. And meron akong head shepherd na kausap, kakwentuhan, ang dami daw sharing. After that 1 hour, 7 times chocolate na ginawa natin. Process of purification. Pagkatapos nun, di okay na. Ang iintindihin ko na lang yung bus. Kung okay sila,
nang i-reschedule, go ulit tayo. Okay. So, okay na ako, panatag na naman ulit. Sabado, nagkita kami ng pare. Sabi niya, tita, negative po ako Meron na po ko schedule na November 9. Ay, ganun po. Sige po. Natitignan niya pa lang yung schedule. So, Tuesday siya nagsabi sa akin, hindi siya pwede yung pangalawang pare. So, Tuesday, Wednesday, Thursday. Ayan, nangulit na po ako ng mga pare. At nagpa-pray ako sa atin. So, process. Nanghingi ako ng prayer. Kung wala pong gagawin na gano'n, walang nangyaring gano'n, manghingi ba ako ng dasal sa inyo? Hindi. And God works again. At lahat ng mga nakasama sa pilgrimage, you know the story of the priest na nag-say yes to our pilgrimage. Siya mismo na blessed. May knee injury po yun. From the Taal na church, na marami pong hindi nagpalista, pero biglang dumami po yung sasakay. At wala na hindi na maglalakad. Yung pare, sabi ko, you wanted to ride? You walk. Inglesero po kasi Vietnamese, para po doon sa mga nanonood, baka sabihin nyo nag-English lang ako dito. Ayan, so, sabi niya, no, I will walk. Then, nilabas niya yung rosary niya. Then, he prayed the rosary. Ako, magmula doon sa Taal hanggang sa second church, wala pa akong prayer. I just say, thank you, Lord. 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 Pagdating ko sa aking sasay, thank you, Mama Mary. Thank you, Mama Mary. And at the end of that pilgrimage, alam ng bawat pilgrims ko kung ano yung biyaya kanilang iluwi. Amen. Amen. My dear brothers and sisters, dumadaan po tayo sa isang journey sa buhay. Kung ang ultimate goal natin is to be with God in heaven, this is the good news. Kung nais natin makarating sa langit, higit na nais ng Diyos na makasama tayo sa langit. Amen. Palakpakan naman natin sa Diyos. Napakaganda na. Ikaw gusto mo mapunta sa langit, pero yung Diyos pala, masigit kang gustong makasama. Amen. 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 Purification is cleanliness. There is a process. Masasaktan tayo. Pero ang sabi ng Diyos, I am with you. Yun lang, sana sapat na para magpatuloy. Ang community dumadaan sa trials. Kung yung iba sa inyo, hindi po lingid sa inyo, no? Kung marami tayong trials, hindi lang halata. No? Tinanong nga ni Sister Cha kanina, yung katabi ba mukhang may pinagdaraanan? Sabi ng iba, hindi, no? Hindi halatang may pinagdaraanan. Biyaya ng Diyos yun, pero meron tayong pinagdaraanan. Pero hanggat nagpapatuloy tayo, bibigyan tayo ng biyaya ng Diyos. Amen. Bibigyan tayo ng grasyang sapat para doon sa trials na yun, para doon sa sufferings na yun, para doon sa challenges na yun. Let's continue to walk, to ask the Lord to purify our hearts, to purify our intentions, to purify our body and soul, to purify our spirit. So that in the end, in the appointed time, makikita natin, ma-achieve natin, mararating natin yung ultimate goal. Amen? Amen. Tatapos na naman po ang taon. We will make, again, New Year's resolution. Pero, isn't it, worthy na tanong natin sa nagdaang panahon ano yung dapat natin